Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikipag-aralan ng salita ng Diyos. At sa araw pong ito ay wine-welcome natin ang bawat isa na nakikinig po sa pamamagitan ng social media platform, Maniwala Facebook Live. Welcome po sa inyo at gayon din po sa lahat naman ng nanonood sa pamamagitan ng YouTube channel natin, Jonathan Aurelia sa parenthesis Maniwala. What Bible translation or version are you using? Tingnan po niyo yung mga Biblia niyo kasi meron po yang sasabihin sa inyo kung anong translation yan, Tagalog man o English. At marahil ay naitatanong niyo, bakit napakaraming translation ng Bible? Iba't iba ang version. At naitanong nga nila, bakit ang dami na nito? Ano ba ang kanilang pagkakapare-pareho at ano ang kanilang pagkakaiba? Sa ating pong pag-uusap ng topic na ito, and I would like to submit to you our topic today, what we need to know about Bible versions or translations. Part 1 po. Sa ating pong pag-aaral nito ay ang ating pong goal ay ipaalam sa bawat sa atin kung ano nga po ang nababagay na basahin natin, lalo tigit sa isang partikular na okasyon na gagamitin nyo ang Biblia. And I will respond to that. Kailan gagamitin ang isang version ng Biblia? Saan pwedeng gamitin ang isang translation o version ng Biblia upang mas maging makahulugan ito sa atin? Sa part 2 po ay ating bibigyan pansin yan at bibigyan diin. Alam po niyo kung bakit ako nagkaroon po ng interest na talakayin itong Bible version ay na-encounter ko po ang isang article sa Christian Standard na sinulat po ni Dr. Mark Krause. Noon pong siguro 2011 pa, itinago ko nga po yung kopyang iyon because of my interest in understanding why we have many Bible translations. At dahil nga po sa pagnanais kong malaman, sapagkat ako mismo ay nagtataka at nagnanais, ano ba ang advantages ng isang translation against the other translation? Talaga pong sabi ko, mukhang malaking maitutulong ang ganitong pag-aaral. Hindi lamang sa akin, kundi sa marami sa atin. Ipapauna ko na po mga kapatid, disclaimer, na most of what we will be looking at and atin pong bibigyan ng komento ay mga English translations. Karamihan po. Although, I will be making some comments po sa Tagalog translation. So, una po, pinagpapauna ko na marami po dito ay English translation na magbibigay ako ng commentary. Ako po naman naniniwala na marami po sa atin, lalo tigit ang ng mga kabataan na gumagamit po ng mga English translation ng Bible. So, ano yung nasa kamay ninyo? Ano ang maganda dyan? Ano ang advantage niyan? Yun po, ating sasagutin yan sa mga sa susunod na pag-aaral natin. Isa pa pong paalala na nais kong ipabatid sa inyong lahat, disclaimer po, na we will not comment on all the available translations or versions available. Hindi po. Ah, hindi natin lahat malalagyan ng komento. Mamimili po lamang tayo ng ilang versions na marahil ay kilala ng marami at sikat para sa marami. At doon po lamang tayo magbibigay ng pansin at magbibigay ng diin. Sapagkat napakarami na pong Bible translation ngayon na hindi na po natin kaya isa-isahin due to limited time. Alam po nyo, noong 1611 ay na-publish po ang King James Version. At palagay ko, marami po sa inyo ngayon ay may hawak pa nitong King James Version. Noong po 2011, mga kapatid, ay nag-celebrate po ng ika-4 na raang taon, 400 year anniversary ang
King James Version at marami pong mga Kristiyano na nabuhay at binasa at patuloy na binabasa at mine-memorize ang King James Version. But many of us know that King James Version is simply hard to read. Napakahirap pong basahin. Lalo digit marami po tayong mga salita dito na hindi natin kaya ng alamin at unawain sapagkat dahil nga po sa kanyang katagalan na outdated na po ang ilang mga salita, sabi nga po, at kung hindi mo pa i-research ng malalim, eh baka hindi mo malaman kung anong ibig sabihin. Kasi nga po, ang King James Version ay contemporary po ni Shakespeare o na tinatawag nating Elizabethan language. Pero meron pong nagbago kasi noong 1901, iba't iba pong English Bible translation ang kumalat at kinilala sa Amerika at sa iba't iba pong English-speaking countries. Now, sabi ko nga po ay ating pag-aaralang tingnan kung ano ang pagkakaiba ng mga ito at kung ano ang nababagay sa isang okasyon na pwede mong gamitin ang translation na ito. So, ini-encourage ko nga po kayo na marahil siguro ay kung iisa pa lang ang translation ng Bible ninyo ay kumuha po kayo ng iba pang translation. Although sa ngayon po ay marami na po mga Bible apps na talagang i-click nyo lang at mamimili lang kayo ng Bible translation. At yun po ang ating susukatin at pag-aaralan sa mga panahong ito, ang patungkol po sa iba't ibang mga translation ng Biblia. Una po muna ay alamin natin what we need to know about translation. At ito po, let me submit this to you. Bible translations always involve interpretation by the translator. Mula po sa Hebrew or sa Greek, ito po'y isasalin sa English, ito po'y ginagamitan din ng tinatawag nating interpretasyon ng nagsasalin ng Biblia. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, mga kapatid, ng interpretation po. Mula po sa Hebreo ay ininterpret po at ganito po ang lumabas. Unang Samuel, 1 Samuel 15:34 sa Holman Christian Standard Bible. Otherwise, as surely as the Lord God of Israel lives, who prevented me from harming you, if you had not come quickly to meet me, Nabal would not have had any men left by morning light. Makikita po niyo doon yung aking highlight na any men. Ang literal po niyan, ang literal translation po dapat niyan ay, had anyone urinating against a wall. Sino nga ba naman ang urinating against a wall? So, inilagay po ng mga Bible translator yung salitang any men, mga kalalakihan. Ito po yung sinabi ni David kay Abigail, nako kung hindi ka agad dumating ay marahil wala nang matitirang lalaki o mga kalalakihan o mga sundalo yang sinabal ang iyong asawa. Ang ginawa po ng Biblia ng Tagalog, 1905 ay ganito. Ito pong pagkakasalin. Unang Samuel 25 or 15:34. Sapagkat 15:24 po, 25:34 po. Sapagkat tunay buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pumigil sa akin sa pagsakit sa iyo o sa pagsakit sa iyo, kundi ka nagmamadali at pumaritong sumasalubong sa akin, tunay na walang malalabi kay Nabal sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Yun po naman ang ginawa ng Tagalog Bible, kahit isang batang lalaki. Generalize po at ginawang batang lalaki because that's the translation na interpretation po na naisip ng mga translator ng Bibliang 1905. So, isa pa po na halimbawa na ini-interpret po ng translator ang
Biblia natin, as they translate, they interpret, ay ang isa pong halimbawa ay Isaiah 1:18. Ito po ang sinabi sa King James Version. Alam na alam po natin ito, itong talatang ito. Ang sabi ganito, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Now, yung pong salitang reason doon ay sa Hebrew word po ay yakak. It means to argue or to dispute. Kapansin-pansin po na ang NASB, New American Standard Bible, yung translation, yung po ding the message at yung the New Living Translation, 1995, they use the word debate, which is the English word of the Hebrew yakak. Ginamit po talaga nila yung literal na pagkakasali ng yakak, nang ibig sabihin ay to argue or to debate. At ito nga po ang sinabi ng New American Standard Version. Ganito nila isinalin. Come now and let us debate your case. Dito po talagang niliteral po yung salita. Debate your case, says the Lord. Though your sins are as scarlet, they shall become as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be like wool. Ang footnote po nagsasabing or argue, debate or argue. Now, bakit po natin sinasabi na nagkaroon po ng tinatawag na interpretation ang mga translator? Ito po yon. In order for God not to appear that He invites someone to debate or argue with Him, the translators tried to find a very close word to what Isaiah would like to communicate. Hindi naman tila magandang palutangin na ang Diyos ay nakikipagdebate at naghahamon ng debate. Come, let us debate. Kaya ang ginawa po ng translator ng King James Version at ng NASB, ng The Message, at ng The New Living Translation 1995, ay hinanapan po nila ng kaakibat o malapit na kahulugan yung salitang debate. Kaya nga po lumabas sa King James Version, come, let us reason together. Sa halip na gamitin yung talagang word for word transliteration or translation na let us debate, ay gumawa po sila ng ano kaya ang ibig sabihin ni Isaiah dito? And so they use the word, let us reason together. That is in order for God, not as if God is inviting someone to debate or to argue. Yung po yung sinasabi ko na kapag nagtatranslate, ang translator po nagtatry na mag-interpret. At ito po yung pagkakatagalog naman sa ating Tagalog. Isaiah 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatiwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo na bagong paligong tupa. Now, makikita po nyo dito na ang ginawa po ng ating mga Bible translator ng mga Pilipino, mga Tagalog, ay hindi po nila niliteral na at tayo magdebate. Kundi, again, tinignan nila kung anong ibig sabihin ni Isaiah sa mga binibitawang salita dito. At sa halip na i-translate po o sabihin yung salitang debate, yakak sa Hebrew, ay inihanap po nila na let us reason together, magkatiwiranan tayo. Mag-usap tayo. Kaya nga po lagi kong sinabi at sinasabi ko na translation involves interpretation. Now, hindi po lahat ng translation may interpretation. Meron po naging faithful sa paggamit po ng Hebrew at ng paggamit ng Greek.
na sabi nga po natin ay transliteration. Ibig sabihin talagang isinali na lang kagaya ng baptizo, baptism, kagaya po sa Old Testament, yung Sheol ay Sheol din, ano ho, Hades ay Hades din po. Ah, hindi po sila nag-interpret, ano ho. Hindi sila, halimbawa, Hades ay ah, abode of the dead. Hindi po. Yung may ibang mga translation po na they kept the original meaning, even yung pong salita na kung ano sa Hebrew o kung ano sa English, sa Greek, I mean, ay ganun din po sa English. Ano ho. Pero karamihan po mga Bible translation natin, mga kapatid, it involves interpretation. Ininterpret na po. Now, sabihin natin ba napakapanganib niyan sapagkat yan pala'y ini-interpret. But please understand, this is not an interpretation of one person, but an interpretation of a committee or pool of scholars and church people. Marami po ang nagtutulong-tulong dito upang maisalin ang Biblia sa pinakamalapit na kahulugan sa Hebreo o sa Grego. Meron pong isang Biblia na alam ko na i-translate po lamang ng isang tao at yan po yung ah, Paraphrase Bible na tatawag natin, The Message. At ang nag-translate po niyan o ang gumawa po niyan, The Message is none other than Eugene Peterson. Pero bagamat po isa lamang po siyang nag-translate nito o nagsumulat ng The Message ng Bible from Genesis to Revelation, kumonsulta din po naman siya ng mga Bible scholars upang ipakita ang kanyang translation kung ito ay fair, kung ito ay just, kung ito ay hindi malayo sa Hebreo at hindi malayo sa Grego sa Bagong Tipan. Ano? So, itinanong niya sa mga Bible scholars. At makikita nga po niyo mga kapatid, kapag binasa po niyo yung forward, yung panimula ng The Message, makikita po niyo sa ilang mga publication ng The Message na sinabi niya kung sino yung mga scholars na kinonsulta niya upang malaman niya kung hindi naman siya naging unfair sa pagta-translate, sa pagpaparaphrase ng Bible. At ang mga translators po, mga kapatid, ay napaka-cautious, napakaingat, especially when working within committees. At ang isa pa pong maganda sa committees na ito, mga kapatid, ng mga Bible translators ay they're coming from different evangelical groups. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng monopolize ang isang grupo o isang denomination o isang Bible scholar against many. Ito po'y pinag-iingatan na tingnan kung sino ang pwede mga maging translator at meron pa pong mga tinatawag tayong mga consultant nito upang talagang masuri, tama ba ang pagkaka-interpret ng mga translator na ito mula sa Hebreo kung Old Testament at mula sa Grego kung naman po sa New Testament. At siyempre meron pong mga pool of scholars na dalubhasa sa Old Testament at dalubhasa po sa Greek, sa New Testament. Kaya makatitiyak po tayo na naging napaka-maingat ng mga translators po sa kanilang pagsasalin. Another thing that I would like to share with you is what we need to know how the Bible was translated. Paano nga po ba naisalin ang Biblia? Gusto ko po muna kayong dalhin sa pinakauna o pinakamaaga, the earliest Bible, English, English Bible translation. At ito po yung walang iba kundi yung ginawa po ni William Tyndale bago pa po ang King James Version. Actually po, 80% of the wordings of the 1611 King James Version came from the earlier English version by William Tyndale. Kaya karamihan po ng nakasulat po sa King James Version ay galing po sa
Tyndale translation of the Bible. Bagamat, interestingly, it was King James Version, KJV, ang naging most influential translation noon po sa mga unang panahon na yon. At marahil sabi ko nga po sa inyo, inabot pa ng marami sa atin ang King James Version. Now, let's talk about the version genealogy. Alam po niyo, may mga pinagmulan po ang, kumbaga sa genealogy, may pinagmulan din po ang mga version. At simulan nga po natin sa King James Version 1611. Mula po dyan, at ito po yung chart na nais namin pakita sa inyo. Ay, ito po ay, again, si Dr. Mark Strauss ang gumawa po ng chart na ito. Makita po natin from King James Version, nagkaroon po ng dalawang translation na lumabas mula po dyan. At yun nga po yung American Standard Version, ASV. Yun noong pong 1901. Okay? Pagkas makikita po nyo na yung King James Version, after so many years, 1982, nagkaroon po naman ng tinatawag na New King James Version. Halos pareho po ang King James Version at ang New King James Version, bagamat inalis lang po yung mga archaic word, yung thou, thee, inalis na po yun, kundi ginamit na po yung English, yung pangkasalukuyang English ng marami pong English speaking countries. So, wala na yung set, wicket, ano, nawala na yung inalis po yun, pinalitan po ng mas contemporary sa New King James Version noong 1982. Can you believe that? Marami po sa atin ay marahil po ipinanganak na. Ano? So, mula po sa King James Version, nagkaroon ng American Standard Version, nagkaroon po ng New King James Version. Nanganak naman po ang American Standard Version. At ito po ay sa pamamagitan ng American Standard Version ay lumabas naman po yung Revised Standard Version. 1952 po yun at muli ay nagkaroon po ng bagong publication noong 1971. Hindi po lamang yan ang ginawa po at nangyari sa American Standard Version, kundi sila din po ay nagkaroon nanganak ng New American Standard Bible, NASB, noong po namang 1977. So mula po sa American Standard Version, nagkaroon po ng Revised Standard Version. At yung pong Revised Standard Version ay nagkaroon po ng New Revised Standard Version noong 1989. At pagkatapos po noon, yung Revised Standard Version, noong 2001 naman po, ay nagkaroon ng another publication na tinatawag pong English Standard Version na siya pong aking ginagamit sa ngayon at malimit pong binabasa ko sa inyo ang English Standard Bible, ESV. 2000 man po yan. Ayan po ay nagsimula sa Revised Standard Version. Yung po namang New American Standard Bible noong 1977 ay nagkaroon pa rin po ng panibagong printing, publication noong pong 1985 NASB. Bakit po parang meron noong 1977, nagkaroon po rin noong 1985 kasi pinaigting pa nila ang pagsasalin, pinagbuti pa nila at nakakita pa sila ng ilang mga pwedeng ayusin mula po sa 1977. Kaya po ito'y nagkaroon muli ng bagong publication noong 1985. So, iyon po ang nangyayari. Ayan po yung genealogy na tinatawag natin, the version genealogy. Gusto ko pong iparating sa inyo na meron po tayong Bible translation na tinatawag nating the Living Bible. Marami po ang nagnanais na magkaroon ng ganitong kopya kasi yung pong pagkakasalin sa English ay mas mababaw, mas madaling maunawaan. At noong pong 1971, Kenneth Taylor
ah, kanya pong ginawa itong The Living Bible Translation or Version. Now, tandaan po ninyo mga kapatid, let me inform you na yung pong Living Bible ay hindi po translation. Hindi po translation yan. Yan po'y paraphrase. Binasa po mga kapatid, yung ASV, yung American Standard Version, matapos basahin po ni Kenneth Taylor yung ASB, hindi po, not necessarily going back to Hebrew at Greek. Ang ginawa po niya yung American Standard Version na Bible, binasa po niya at isinali niya sa kanyang salita, pinaraphrase po niya. Pinaraphrase niya yung salita doon. Kaya ang tawag po natin sa The Living Bible na translation ay paraphrase translation or version. Sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga pag-iisip yung sinasabi ng Biblia na hinangong buo niya sa ASB, American Standard Version. Kaya instead of translating from the original text, makikita po niyo yung chart na yung American Standard Bible noong 1901 ay nagkaroon po ng paraphrase version mula po sa ASB at ito nga po ay na-publish noong 1971 na tinawag na The Living Bible. Now, again, meron pa pong isa na yung po namang Revised Standard Version ay nagkaroon naman po ng pagbabago at pinagtibay, pinaghusay yung pong Revised Standard Version ng 1901 o yung Revised Standard Version po ay nagkaroon po ng English Standard Version. Doon po siya na-develop. Now, the reason kung bakit po nagkaroon ng NRSV, New Revised Standard Version, ay sapagkat inadapt po yung gender-neutral approach to translation. Nagkaroon po ng New Revised Standard Version at pinakita ko nga po sa inyo kanina yung New Revised Standard Version mula po sa Revised Standard Version na nagkaroon po ng bagong translation, NRSV, because of gender-neutral approach. Ano po yung gender-neutral approach? Mamaya po, ikukwento ko po sa inyo kung anong ibig sabihin ng pagsasalin na ginamitan ng gender-neutral approach. Bago po natin ipaliwanag yan, bago ko po sabihin kung anong ibig sabihin niyang gender-neutral approach na yan, nais ko po muna kayong anyayahan, tingnan po natin kung anong iba't ibang paraan na ginamit ng mga translator po ng Biblia para maisalin ang Biblia sa iba't ibang mga wika. Ang una pong approach, mga kapatid, na dapat nating maunawaan sa pagsasalin ng Biblia ay yung tinatawag na word for word or literal translation. Tinatawag din po itong formal equivalence. Word for word, literal translation. Ang layunin po, mga kapatid, ng approach na ito, ng word for word or literal translation, ay to produce the closest equivalent of the message as expressed in the original biblical text. The Hebrew or Greek word is sometimes transliterated. Transliterated. Kung ang nakalagay sa Hebrew ay Sheol, Sheol din ang nasa English. Transliterated. Kung ang nakalagay sa New Testament na Greek ay baptizo sa Greek, bautismo or baptism sa English. Hindi po itinranslate, kundi itinransliterate. Ikinalin lamang kung paano binibigkas sa Greek o sa Hebrew
isinalin lamang po sa English. At kahit nga po sa atin sa Tagalog, yung bautismo, transliteration po yan. Now, ang ilan pong masasabi ko na gumamit ng word for word or literal approach translation na ito po. Tingnan niyo ang mga Bible niyo. The King James Version, the New King James Version, the New American Standard Bible, and the English Standard Version, ESV, they followed a word for word approach to translation. Kaya pag nakita niyo, tingnan niyo, ano ba translation ko ngayon? Oh, NASB pala ang binabasa ko ngayon. Ibig sabihin, ang lahat po ng nagsalin diyan ay sinunod yung word for word or literal translation. Kaya diyan yung makikita yung, sabi ko nga po ay yung Sheol, Sheol yung Hades, ganyan din po, hindi po nila i-translate halos ang marami diyan. Ano ho? Nanatili po yung original. Now, ikalawa pong approach, hindi lamang po ang pagsasalin ay sa mga ng word for word or literal po, yung tinatawag nilang formal equivalence, kundi meron naman pong paraan ng pagsasalin na ang tawag ay toth for toth or idea for idea translation. Ito rin po yung tinatawag na dynamic equivalence. Ang layunin naman po ng approach na ito ng thought for thought is to produce a reliable, hindi lang reliable, readable, at hindi po lamang readable, kundi easy to understand versions. Ang sabi nila, well, ang hirap unawain kapag transliterated, kapag hindi mo talaga isinalin o binigyan ng kahulugan, pag hindi mo itinranslate at ininterpret. So, ang ginawa po ng grupo na ito, sa halip na Sheol o sa halip na Hades, ay ginamit po nila yung salitang abode of the dead or hell or something like that. Ano? So, ang para sa kanila, wag natin gamitin yung mga literal o yung original, kundi bigyan natin ang mga magbabasa ng anong ibig sabihin nito. Kaya nga po sabi ko sa inyo, translation involves interpretation. At ito nga po ang thought for thought or idea for idea. Now, sino po ang gumamit ng ganitong approach ng thought for thought? Una po ay the New Living Translation at ang New International Version. Lalo tigit yung po mga nauna. No? I still have the 1984 NIV translation, which I really like. Kaya nga po salamat at ito po ay muling inayos ng aking matalik na kaibigan na Pastor Clarito Manuel Villarmino. Sabi ko, Tol, pakiayos mo nga itong NIV. Kasi nagustuhan ko nga po yung 1984 translation ng NIV. It follows a thought-for-thought approach translation po. The Hebrew or Greek word has been interpreted to render the verse understandable to English readers. Ininterpret na po mga kapatid. May interpretation na, may kahulugan na kung anong ibig sabihin noong Hebrew word na yon, kagaya ng Sheol, kagaya ng Hades, nilagyan na po ng NIV at ng the New Living Translation. So dalawa na po, no? Isang uri ng translation ay word for word or yung isa ay idea for idea or thought for thought na may kahalo o kasama ng tinatawag nating interpretation. Pangatlo po mga kapatid na paraan ng pagsasalin or approach to translation ay tinatawag naman nating word for word, which is literal translation, and thought for thought translation. Ang tawag po dito, sapagkat pinagsama ang dalawang pamamaraan, dalawang approaches, optimal equivalence. Hindi lamang po gumamit ng paminsan-minsang word for word, may mga pagpanahon na ginagamit naman po yung thought for thought translation.
And ang layunin po, the goal for this kind of translation is to produce the closest original author's intention. Ano ba ang intensyon talaga ng sumulat? Pero hindi lamang po yung intensyon at naisin at gustong iparating ng sumulat ng Biblia, ng mga propeta, ng mga apostol at kung sino man, kundi nais din ng mga translator dito sa approach na ito, sa word for word and thought for thought, na makapag-provide din naman ng better understanding sa mga bagay na dapat maunawaan at ipaliwanag ng maayos. Ito po, yung pangatlong ito ay naging approach po ng Holman Christian Standard Bible. Holman Christian Standard Bible. They follow this third approach to Bible translation, which is word for word, literal, but there are times that gagamitin nila yung thought for thought methodology or approach. Okay, moving forward po mga kapatid. Bagamat ganyan, ano ho, at naunawaan natin kung bakit mayroong iba't ibang mga translation at ano ang approaches sa translation. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo mga kapatid na meron pong issue. Meron pong ilang mga issues concerning translation. And let me submit to you some of the issues concerning translation. Una po, mga kapatid, some translations are geared to some theological biases or denominational lenses. Hindi po mawawala, mga kapatid, na gamitin ng isang grupo o ng mga grupo ng mga theologo ang kanilang biases sa translation. Let me give you an example po. Yung Greek word na sarx or flesh. Ganito po ang pagkakasalin, mga kapatid, ng New Living Translation. Ang sabi dito, sa 1 Corinthians 5:5, then you must throw this man out and hand him over to Satan so that his, sa original po ay sarx, no? Flesh. Pero sabi dito, so that his sinful nature will be destroyed and he himself will be saved on the day the Lord returns. Now, hindi po natin goal ditong ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng talatang ito. Ang akin lamang pinakikita dito ay yung pagkakagamit ng New Living Translation ng sinful nature doon po sa salitang flesh o sa Greek na sarx. Now, this is a theological bias. Meron pong tinatawag nating konting pagpanik sa isang paniniwala ng theology na yung pong paniniwala na all human beings are born with an inherited sinful nature. Kapag ipinanganak ang isang tao, meron na siyang minana na sinful nature. At yung po yung ibig sabihin ng salitang sinful nature na isinalin po ng mga translator na so that his sinful nature, so that his flesh, salip na flesh, sarx, ay ginaya po ng sinful nature on given, on the fact na ang mga tao ay ayon sa kanila, sa ilang translator na ito, ay ang human being, ang tao ay pinanganak na merong inherited sinful nature, makasalanan, pinanganak sa kasalanan. So, yun lang po ang gusto kong unang ipakita sa inyo na ang ilang mga translation na dapat nating bantayan ay geared to some theological biases. Hindi maiwasan minsan yung tinatawag nating denominational lenses. Pangalawa po na gusto ko pong banggitin tungkol po sa issue ng translation. Some translations are inclined, geared to some gender-neutral language. Gender-neutral language. Nabanggit ko na po kanina yung gender-neutral language. Ngayon po ipapaliwanag ko na kung anong ibig sabihin ng gender-neutral language sa Bible natin. Now,
Ang example po dito yung salita sa Hebrew word na Adam or man. Mapapansin po niyo mga kapatid na ang Genesis 1:26 sa pagkakasulat po, pagkakasali ng New International Version ay ganito ang sinabi, Then God said, Let us make mankind, take note, mankind in our image, in our likeness. Now, siguro natatandaan niyo pa po mga kapatid na ah, hindi po ito ang nababasa natin sa iba. Lalo tigit kapag marahil ang ating binasa ay ang ilang sali na sabi doon, let us make man. Let us make man in our own image. Now, makikita po nyo dito na sa halip na gamitin yung man na parang masculine, lalaki, ay inalis po yung konsepto na sandali lamang, hindi lang naman lalaki ang nilalang sa image ng Diyos, kundi lahat ng tao. Human beings. Kaya may makikita po kayo, let us make human beings. Mankind na translation. Sa halip na let us make man. Adam. Hindi po ginamit lamang yung Adam. At nagpa siya po ang mga translator na sabihin na, well, ang nilalang ng Diyos, ayon sa kanyang image, ay hindi lamang lalaki, kundi pati mga babae. Kaya ang ibig sabihin ay marahil ay huwag nating gamitin yung salitang let us make man gender neutral, gawin nating mankind. Hindi lalaki, hindi babae. Yun po ang ibig sabihin ng gender neutral. Hindi lalaki, hindi tumutukoy sa lalaki, hindi tumutukoy sa babae. Kaya gender neutral. Ang ginawa po ng NIV, let us make mankind in our image, in our likeness. At ito po yung nagustuhan ko sa 1984 na NIV kasi noon po ginamit pala nila yung let us make man. Hindi po sila gumamit ng gender neutral na mga salita. Isa pa po na gusto kong ipakita po yung gender neutral. Sa halip na halimbawa gamitin yung salitang brethren, ayan. How are you, brethren? Ang ginamit po ay, ang ipinanghalili ay the words brothers and sisters. Sa halip ng mga kapatid, at syempre ang mga kapatid naman hindi lamang lalaki, kasi yung pong brethren, parang tunog ng lalaki, parang masculine. Kaya ang ginawa po ng ibang mga translator ay ginawang ah, ginawa po nila na brothers and sisters. Now, let me show you kung ano pong ibig kong sabihin. Doon po sa Romans 1:13. Sa King James Version, makikita po nyo dito yung Now I would not have you ignorant, brethren. Yan po yun ang ginamit. No? Brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, but was let hitherto. Talagang King James Version po yan. That I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Makikita po nyo ginamit dito po ni Paul sa King James Version, yung pagkakasalin po, yung brethren. And again, naisip po ng ilang mga translators, sandali lamang. Hindi naman siguro mga lalaki lamang ang tinutukoy dito na Apostol Pablo, kundi lahat. I do not want you to be unaware. Mga lalaki lang, hindi. Kaya ang ginawa po ng ibang mga translator, sa halip na brethren, pinalitan po nila, kagaya sa NIV, again, let's read NIV, Romans 1:13, I do not want you to be unaware, brothers and sisters. Again, gender neutral. Hindi lamang lalaki, hindi lamang babae, kundi lahat. Brothers and sisters. Yung iba pong mga translation, gumamit pa ng friends. I do not want you to be unaware. Friends, that I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you, just as I have had among the other Gentiles. So ito po yung tinatawag nating gender neutral. Yung dating brethren, ngayon po ay brothers and sisters. Yung po dating let us make man,
para po hindi parang tunog lalaki at basang lalaki, ay ginawa po nilang mankind or human beings. Let us make human beings. Okay? So yun po yun, yung tinatawag nating gender neutral. Isa pa po mga kapatid na gusto kong ipakita sa inyo ay yung Romans 2:6 na minsan po ay ginagamit na every man, pero ang ginawa po para hindi para maging gender neutral, hindi tila man din para sa lalaki lamang ay na-address. Ginawa pong gender neutral, hindi lalaki, hindi babae, at ito po ang nangyari. Let's see Romans chapter 2 verse 6 ng King James Version. Who will render to every man, masculine, according to his masculine pronoun, to his deeds. Sali po na maging parang particular lang sa lalaki. Ang ginawa po ng NIV ay ganito. God will repay each person. Yun po yung tinatawag nating gender neutral. Hindi lamang panlalaki, hindi lamang panbabae, kagaya po ng Canadian version, who will render to every man. Kundi sa halip na every man, each person, lalaki o babae, according to what they have done. Sa Tagalog po, wala namang problema. Kahit po, kanina pa sa Genesis, wala namang problema kasi ganito po ang sabi sa Romans 2:6 na siya ang magbibigay sa bawat tao. Bawat tao. Gender neutral. Hindi mo malaman kung lalaki o babae. Hindi naman sinabi dito na siya ang magbibigay sa mga lalaki. Na parang gano'n po, no? Kundi magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Now, sabi nga po ni Dr. Mark Krause ay ganito. Ito ang sabi niya. To resist a more gender neutral language in our English translations of the Bible will ultimately produce translations that sound as outdated as the 1611 King James Version. But to push these changes faster than common language is doing is to use the Bible for a social agenda and is also ill-advised. Hindi pong common language yung pag binabago natin ang mabilisan, doing so to use the Bible for a social agenda, ito daw po hindi rin maganda. So ano pong ibig sabihin? Hindi talaga natin maiiwasan po yung tinatawag nating mga gender neutral kapag po mga kapatid ginagamitan po ng tinatawag nating masculine, ano? Hindi natin maiwasan 'yan. Lalo kung ang tinutukoy nga po ay hindi lamang talaga naman para sa lalaki, kundi ang intensyon ng author ay inclusive, lalaki at babae. Kaya ito po ang ginawa ng mga translators. They use a gender neutral, hindi lalaki, hindi babae, sapagkat ang tinutukoy naman ng sumulat ng Biblia ay pareho mga lalaki at mga babae. Bagamat kalimitan po sa Greek o sa Hebrew ay Adam, parang mga tao, lalaki, ang gano'n po, not always lalaki naman po ang Adam. So yun po ang dahilan kung bakit may gender neutral, ano. At kapag hindi daw po natin ginamitan ng gender neutral ay hindi mas magiging maliwanag sa marami ang salita, no. Hindi magiging maliwanag at ma-outdate na nga po sabi nga niya. Pero meron din po siyang babala at binabalansyado po niya ang bagay na ito. Ang sabi niya, "Wag lamang magkakaroon ng social agenda." Na ang ibig niya tila man din, as I interpret what he's saying is, wag namang magkaroon ng ibang dahilan kung bakit inaalis ang masculine gender.
Ito ba'y dahilan sa equality na pareho na ng role ang lalaki at babae sa role at wala ng distinction? Ito ba yung egalitarianism? At ang sinasabi niya, well, kung yan ang agenda ng ibang Bible translator, it is also ill-advised. Hindi magandang panatilihin, ano, sabi niya, yung ah, hindi natin isama, isangkop yung gender neutral, hindi lalaki, hindi babae. Pero kung may ibang dahilan kung bakit inaalis ang lalaki at ang pagkakaiba o ang kahalagahan ng lalaki o ang pagkakaroon ng role ng lalaki sa leadership. At kung may ibang social agenda, sabi po ni Mark Krause, hindi rin naman tila karapat-dapat at katanggap-tanggap. Kaya ito po ang point. Maging maingat po tayo. Mapagbantay po tayo sa mga translation. At maging maingat po tayo sa mga translation. Kaya sa susunod pong pag-aaral natin, ay titingnan natin po ang iba't ibang uri ng translation. And we will be giving some comments at ilan pong mga translation ng ating bibigyan ng Dean. Kasama rin po ang ating pong Tagalog Bible. Ano po, sa susunod nating pag-aaral, sa part 2 po ng ating pinag-uusapan sa araw na ito na what we need to know about Bible versions or translation. Kaya umasa po ako na makakasama namin kayong muli sa pag-usap natin sa part 2 nito. Nagpapasalamat po akong patuloy sa inyong matyaga at patuloy na pakikipag-aralan ng mga bagay na kaganito, mga Bible versions, Bible translation. Patuloy po tayong nagbibigay sa Diyos ng papuri sapagkat siya ang nagbibigay ng gabay sa atin upang tayo patuloy na matuto at lumawak ang kaunawaan at lumalim ang kaunawaan at maging epektibo sa pagko-communicate ng kanyang salita. Muli po hanggang sa muli mga kapatid, nagsasabi sa inyo, maraming salamat, Jonathan Noriliasa, hanggang sa muli sa Diyos ang puri.